Isang linggo na rin palang nakakaraan mula nung una akong gumawa ng isang video ng panawagan na kung saan hinahanap ko ang babaeng nagngangalang Jeannie ng Barangay Pakpako, San Fernando City, La Union. At isang buwan na rin ang nakakaraan mula nung una kaming nagkakilala sa ospital ng ITRMC. May 14, 2022, araw ng Sabado ng hapon. Bago natin ituloy ang kwento, nais ko munang magpasalamat sa lahat ng nakanood ng aking unang panawagan last Tuesday. Lalo na sa mga nag-share ng video na sina Franklin Abuan, Mac Calica, Frederick Martinez, Rose Bundok, Michael Cudal, Luisa Mendoza, Dominador Gascon, Judy Ann Ducusin, Arnold Ducusin, at syempre sa page po ng Damdamag Ilocano. Ayun, sa mga naghahanap lamang dyan ng news updates and entertainment around LU, please mag-like lamang kayo sa kanilang Facebook page. Or pwede rin kayo mag-share ng kahit anong videos or pictures ng mga latest happening sa buhay nyo. Sumabalik tayo. Meron akong isang tropa dito sa Santiago Norte at tinanong ako, Brad, nung araw ba na na-discharge kayo ng airmat mo? Hindi mo ba naisip balikan kinabukasan yung babae sa ospital? Naisip ko naman ang bagay na yan. Ang kaso, paano? Gayong alam naman natin na pandemya pa rin. May sinusundan tayong mga rules. Nag-iba ang sistema ng ospital ng ITRMC. Di ka basta-basta makakapasok. Tapos di rin pwede ang dalaw. Dapat kung sino yung naatasang bantay, siya lang talaga hanggang sa ma-discharge ang pasyente. Tapos pag may bagong pasyente, bago ka ipunta sa ER o anuman, pila ka muna sa triage para kumuha ng form tapos i-interviewin ka pa. Paano kung nataong mahaba yung pila? Di sobrang hassle na nun. Kaya siguradong relate ka kung naranasan mo ito sa ITRMC. Pero speaking of ITRMC, nataon naman na may kapitbahay ako na nagtatrabaho doon. Kaya't naisipan ko siyang lapitan upang makahingi na lamang ng tulong sa kanya. Upsat, kapag may free time ka naman bukas, baka naman pwedeng pumunta ka saglit sa may Opta, dun sa may ward station, pakiabot naman tong calling card ko. Para kanino? Basta pangalan ng bantay, Jeannie. Matangkad, mahaba yung buhok, yung may pasyenteng tagapakpako. O sige, walang problema, PM na lang bukas. Kinabukasan, sadly speaking, nagchat tong kapitbahay ko at sinabing, Pad, wala namang nagngangalang Jeannie dito. 2 beses pa ako bumalik pero wala daw talaga. Inisip ko na lang na, baka na-discharge na sila. Kaya wala na. Noong katapusan naman ng Mayo, inaya ako na mag-road trip ng 2 kapwa ko rapper. Parang pabundok yung biyahe namin nun Kasi pataas ata kami ng pataas. Tapos, isa sa mga kasama namin, nawalan ng gas. So, umangkas muna siya dun sa isang kasama namin para maghanap ng gas station. Ako naman naiwan muna sa tabi ng parang Remy Store yata yun para bantayan yung motor ng isang kasama namin. So habang inaantay ko yung 2 kasama ko, may isang mama na lumapit sa akin at tinanong ako, anong nangyari? Inaantay ko lang ko yung 2 kasama ko. Naghanap ng gas station, bibili daw ng gas. Pinababantay lang sa akin tong motor. Anong lugar na po ito? At laking gulat ko nung sinabi nitong, nandito na kayo sa Pakpako. Ilang minuto rin ang lumipas, nakabalik na rin yung 2 kasama ko. Sabi nung isa, bumaba na tayo. Sakto lang tong pera ko. Talo ako sa gas nito. Sabi ko naman sa kanila, nasa Pakpako na pala tayo. Malaking barangay ba ito? At sabi nung isang kasama ko, oo, malaki din. Kasi daw may upper Pakpako, may lower Pakpako, tapos iba pa yung Pakpako Sentro yata yun. Tapos syempre, may mga purok-purok pa yan. Doon ko na rin ipinagtapat sa 2 kasama ko na may nakilala kong isang babae sa ospital na taga rito sa barangay Pakpako. Di ko naman alam kung saan siya dito banda. Di manawagan ka. May Facebook naman. Bilis kumalat yan. Yan ang sabi nila. Kaya naman yun ang ginawa ko. Wala pang isang linggo mula nung in-upload ko ang video ng panawagan, umalo na ng mahigit 2,000 views, 20 shares, at umani ng sari-saring reactions at mga komento hanggang sa pumukaw ng pansin sa akin yung mga huling nag-comment doon sa video. At sinabi nung isa na tawagan ko daw siya dahil pinsan niya daw yung hinahanap ko. At sabi naman nung isa na nag-comment, kumare daw niya yung babaeng hinahanap ko. At sinasabing lola din daw nung babaeng iyon yung nagpa-opera sa mata. Sabay sinabing taken na rin daw yung babaeng hinahanap ko. Ay, may isang nag-comment din doon na minention mismo yung pangalan ng babaeng hinahanap ko. At nung sinubukan kong i-stalk, mutual friends niya rin yung mga nakicomment doon sa video na ginawa ko. Nag-scan ako ng mga pictures niya sa mga albums niya sa Facebook at sigurado naman ako na siya na talaga yun. Maganda siya. Doon ko lang din napag-alaman, may anak na pala siya. Sa mga nagtatanong po dyan kung tinangka ko bang i-chat yung babae na si Jeannie, matapos kung mahanap yung Facebook account niya, hindi na po. Kasi di natin alam. Baka alam ng partner niya yung mga password ng social media accounts niya. Baka dyan lang magmula yung misunderstanding. So, mahirap na. All in all, wala namang halong pagsisisi. Di naman ako natalo at lalong di rin naman ako nanalo. I mean, wala namang nawala.
Kumbaga sinubukan lang namang hanapin yung tao by the power of social media. Nagtagumpay naman akong mahanap si Jeannie sa tulong ng mga taong nakakakilala rin sa kanya. Ang importante ngayon, masaya na rin ako na nahanap ko siya kahit hindi na sa personal. At the same time, nalaman ko ng mas maaga sa iba ni Adamagan kasamentonan. At para kay Jeannie naman, gusto ko lang mag-thank you nang dahil sa'yo, sumikat ako ng 1 linggo. Joke lang yun. Kaya ako nagawa yung video ay dahil humahanga lamang naman ako sa'yo. Pero kung di ka naman natuwa sa ginawa ko, humihingi na lamang ako ng paumanhin. Pero sa kabuuan nito, ay wala naman akong masamang intensyon. Nais ko lang naman makilala ka pa. At gusto lamang naman kitang maging kaibigan. But anyway, all good things must come to an end. Ang mahalaga nagpakatotoo lamang naman ako sa aking sarili. Ganun pa man ay naniniwala ako na may purpose si God kung bakit nangyayari yung mga iba't ibang sitwasyon. Maaaring hinahanda lamang tayo sa mas magandang future na higit pa sa inaasahan natin. Kung kaya magsilbing aral na lang din to, hindi lamang para sa akin, kundi para na rin sa lahat. Lalo sa mga loveless dyan. Dahil kung marunong kang maghintay, darating at darating yan ng kusa. Amen? Okay, bye!